Dahan-dahan na isinara ni Lori ang pintuan ng kanilang kwarto, upang hindi magising ang natutulog niyang anak. Hindi rin naman siya dalawin ng antok, kaya nagpa siya na muna siyang lumabas. Halos hating gabi na rin, kaya iilan na lang ang mga nasa labas. Kumusta besh ang bakasyon? Madami bang mga hot fuffe dyan? Ani Juliet. Nang nakitang online ito ay agad niya itong video call. Hindi na siya nagtataka na gising pa ito. Mula pa kasi noon ay laging itong late kung matulog, at hanggang ngayon ay daladala pa rin ito ang habit na iyon. At kung hindi siya nagkakamali, ay nanonood na naman ito ng K-drama. Ito kasi ang kinaadika ng kaibigan, simula noong kolehiyo sila. Ngumisi si Lori. Madami. Sayang nga at wala ka dito, aniya upang sabayan ang kaibigan. Tumili ito at nagpagulong-gulong sa kama. Stop. Tumigil ka na Lori. Huwag mo na akong inggitin pa. Tumawa siya at nagpatuloy sa paglalakad sa gilid ng dagat. Lumanghap siya ng preskong hangin. Masarap talaga sa balat ang malamig na simoy ng hanging panggabi. Si Fuffe Gale, kumusta naman siya? Sunod naman nitong tanong, at kinindatan pa siya. Doon na niya sinama ng tingin si Juliet. Kaya niyang sabayan ang mga kakulitan nito sa buhay, ngunit kapag ang lalaki na naiyon ang usapan niya, ay hindi na siya natutuwa. Pwede bang huwag natin siyang pag-usapan? Sikmat niya sa kaibigan. Pero aminin mong sobrang gwapo talaga ng tatay ni Cancun. Can't believe na siya ang nagpapadala ng mga bulaklak sa iyo noon. Umirap siya na tinuwanan lang nito. Pakipot ka pa. Wala namang masama kung aminin mong gwapo nga siya. Oo na, pag-aamin na lang niya, upang magtigil ang kanyang kaibigan. Ipinilig ni Lori ang ulo, nang muling pumasok sa isipan niya ang insidente kanina. Kung maaari lang niyang burahin ang eksenang iyon sa kanyang isipan, ay ginawa na niya. Buong maghapon din niyang hindi nakita si Shannon, na siyang nagpatindi ng guilt na nararamdaman niya. Tawa sila ng tawa ni Juliet, habang nag-uusap. Ang daming ganap sa buhay nito ngayon, kaya minsan na lang silang mag-usap. Ito na lang ang tangi nilang paraan, upang makapagkamustahan. At dahil masyado na siyang naaaliw, ay hindi na niya namamalayan na nakalayo na siya sa beach resort. Tumigil sa paglalakad si Lori, at tinanaw ang mga ilaw kung saan siya nanggaling kanina. May kadiliman na rin dito sa kinaroroonan niya. Sino nga ulit ang boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo? Tanong niya sa kaibigan, habang naglalakad na pabalik sa resort. Ayon dito ay gusto daw ng CEO ng kumpanya na kunin ito mismo upang maging sekretarya nito. Siyempre ay mas malaki ang sweldo. Yun nga lang ay hindi pa nakapagdesisyon si Juliet, dahil daw sa ugali ng boss nito. Kaya natanong niya kung kanino ba ito nagtatrabaho. Sumimangot ang kaibigan niya. I'm sure na kilala mo siya. Siya lang naman ang nag-iisang. Nakatingin si Lori sa screen ng kanyang cellphone, nang bigla na lang na may nagtakip ng panyo sa kanyang ilong. Tumayo ang lahat ng mga balahibo sa katawan niya sa matinding takot. Nabitawan niya ang hawak na cellphone. Lori, rinig pa niyang sigaw ni Juliet, ngunit may isang nakasuot ng mask na lalaki ang pumulot sa cellphone niya, at walang sabi-sabing ibinato iyon sa may dagat. Pero wala na doon ang isip ni Lori. Kahit na kinakabahan, ay pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Alam niyang may halong gamot pampatulog ang panyo na nakatikip sa kanyang ilong, kaya pinigilan niya ang paghinga, upang hindi mawalan ng malay. Ano nakuha niyo na ba? Dalhin niyo na dito sa van bago pa may makakita sa atin. Pamilyar ang boses na iyon, pero wala na siyang panahon pa upang isipin kung kanino iyon. Nagpanggap siyang nawalan na ng malay. Nang tinanggal na ang panyo sa kanyang ilong, ay pasimple siyang lumanghap ng sariwang hangin, upang palitan ang nawalang hangin sa kanyang baga. Nakuha na namin ang target. Ang dali lang naman pala ng trabahong ito eh. Walang kahirap. Anang may hawak sa kanya na tumatawa pa. Naramdaman ni Lori ang paghila sa kanya, iisang tao lang ang nakatoka sa kanya, at ang ilan ay nauna nang bumalik sa van. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lori, at buong lakas na siniko sa tagiliran ang lalaking may hawak sa kanya. Napadaing ito at lumuwang ang hawak sa kanya. Umaarangkada na ang tibok ng kanyang puso, pero hindi niya hinayaan na pati ang isip niya ay magkabuhol-buhol din. Naging mabilis ang mga galaw niya, at tinuhad ang lalaki. Malakas itong dumaing at napaluhod na rin sa may buhanginan. Matapos makawala,
ay itinodo na ni Lori ang pagtakbo ng mabilis upang tumakas. Rinig na rinig niya ang malakas na pagpintig ng kanyang puso, lumalabo na rin ang paningin niya, dahil may nalanghap din siyang gamot kanina. Ngunit hindi hadlang ang mga iyon, upang tumigil siya o bumagal man lang sa pagtakbo. Kailangan niyang makabalik sa resort, bago pa siya maabyutan. Nakawala yung babae. Habulin niyo. Namalisbos na ang mga luha sa mata ni Lori. Hindi niya alam kung bakit gusto siyang kidnapin ng mga taong humahabol sa kanya. Wala siyang ginagawang masama. Wala siyang atraso sa kahit na kanino. Bakit ang bilis niyang tumakbo? Makakawala siya sa mga kamay natin. Malapit na si Lori sa resort. Kaunti na lang. Umalangaw-ngaw ang malakas na putok sa tahimik na gabi. Natamba si Lori at bumagsak kasabay nun ang paghiyaw niya sa sakit, dahil sa balang tumama sa likod ng hita niya. Sobrang hapdi at matindi ang init ng balang bumaon sa kanyang hita. Parang hinihiwa ang laman niya sa sobrang sakit. "Syo nga ka ba?" Sinuntok ni Alan ang kasama nitong nagpaputok ng armas. "Ang sabi ko ay huwag siyang sasaktan, pero binaril mo pa talaga." "Pasensya na po. Makakatakas na kasi, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pare-pareho tayong malalagot kay Mr. Lim, kapag hindi natin siya makuha." Hindi na muling umimik pa si Alan, dahil may punto rin ito. Linapitan niya si Lori na wala ng malay na nakahandusay. Pinagmasdan niya ng ilang sandali ang anak, bago inutusan ang mga kasamahan. "Kunin niyo na siya. Bilasan niyo at baka mag-rounds ang mga gwardiya sa resort." Tinalikuran ni Alan ang mga ito, at nauna nang maglakad pabalik sa sasakyan. Tinanggal niya ang mask na suot, habang may madilim na ekspresyon sa mukha. "Pasensyahan na lang tayo, Lori. Sinagad mo na kami ng lubusan ng mama mo." At dahil sa putok na iyon, ay naalarma ang mga tao sa resort na gising pa at nakarinig nun. Nagmulat ng mga mata si Shannon, at binalingan ang katabing si Gail, na dilat ang mga mata. "Did you hear that? Is that a gunshot?" "I think, yeah," sagot naman ng binata, at bumangon upang sumilip sa labas. Hindi siya makatulog. Oo, at iniisip niya ang mga pangyayari sa araw na ito, pero bukod doon ay may bumabagabag sa kanya. Kanina pa masama ang pakiramdam niya. Hindi siya mapakali. Parang may mangyayaring hindi maganda ngayong gabi na ito, at lalo lang yung tumindi dahil sa narinig na putok ng armas. "Saan ka pupunta?" tanong ni Shannon at bahagya pang bumangon mula sa pagkakahiga, nang tinungo ni Gail ang pintuan. "I'll just check Mom and Connor for a bit. Will you be all right here?" Marahan na tumungo si Shannon, ngunit bago pa siya makalabas, ay binalingan ulit niya ang dalaga. "Did you bring your armas with you?" "Yeah, good. Lalabas lang ako sandali." Hindi na nagtanong pa si Shannon, at hinayaan na si Gail na lumabas. Bumalik siya muli sa pagkakahiga, ngunit hindi na siya makatulog pa. "Oh no," paulit-ulit naman na asal ni Juliet, habang pabalik-balik sa paglalakad sa kanyang kwarto. Kanina pa niya sinusubukan na tawagan muli si Lori, pero hindi na talaga nito sinasagot. Nakita niya ang nangyari kanina, at baka sa mga oras na ito, ay maaaring nasa panganib na ang buhay ng kaibigan niya. Sino ang tatawagan niya? Mga pulis. Pero hindi niya alam kung saan ang eksaktong lugar kung nasaan ito ngayon. Hindi niya alam ang gagawin, pero dapat ay may gawin siya. Si Sir Gail. Tama. Ito dapat ang tawagan niya. Ngunit puny Emas, hindi niya alam kung ano ang number nito. Hindi rin sila friends sa Facebook. Ano na? Ano nang gagawin niya? Baka tigok na ang bestie niya sa mga oras na ito. Wala sa sariling lumabas siya sa kwarto, ngunit natigilan din ng may maalala. Bumalik ulit siya sa kwarto, at dali-daling tinawagan ang boss niya. Hindi yun normal na tao, kaya sigurado siyang gising pa ang top mole na iyon sa mga oras na ito. Isang ring nga lang ay sumagot na ito. "Hello Juliet, this is Romeo. Tigilan mo nga ako, Rosie. Pwede bang ibigay mo sa akin ang number ni Sir Gail?" At bakit? Rinig niya ang sungit sa boses nito. Nai-imagine rin niya na nakatikos ang mga kilay nito. "Basta, may importante akong sasabihin sa kanya. Kasing importante ba yan ang buhay ng presidente ng Amerika?" Rosie, gigil na gigil si Juliet sa lalaki. Kahit kailan talaga ay hindi ito makausap ng matino. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ang ini-offer nito,
dahil baka masiraan siya ng bait, kapag nakasama niya ito sa araw-araw. Bakit mo nga kailangan? Crush mo siya no? Yee! Kinikilig ang puwet mo ngayon no? Nagtiimbagang siya at sumigaw na. Wala na siyang pakialam kung magising ang mudra niya sa kabilang kwarto. Nasa panganib ang buhay ni Lori, at kailangan natin siyang tulungan, bago pa siya mabawian ng buhay. Kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko, ay ikaw ang sisisihin ko, at hinding-hindi kita mapapatawad, hanggang nabubuhay ako. Nagtaas baba ang dibdib niya, matapos ang outburst na yon. Matagal na hindi nagkaimik si Rose, at nang magsalita na ay iba na ang tono ng boses nito. Seryoso na at malamig. Bigla tuloy siyang nailang. Give me the full details. Inilahad nga ni Juliet dito ang lahat ng mga nakita, at mga posibleng hinala. Got it. But you don't need to get his number. Ako na ang baalang tumawag kay Gail. And calm yourself down. If Gail is close with her, rest assured that she will be rescued in time. And nandoon din si Shannon, so everything will be taken care of. Good night, Juliet. Sandali lang. Naputol na ang linya. Nahahapon na paupo si Juliet sa kama. Kahit papaano ay napanatag ang loob niya dahil sa sinabi ni Rosie. Tumayo si Shannon nang marinig ang pagring ng cellphone ni Gail sa lamesa. Si Rosie ang tumatawag, kaya agad niya iyong sinagot. Hey Ross. Si Shannon ito. Bakit ka napatawag? Lori is in danger. Nangunot ang noo niya. Si Lori. Natutulog na ito ah. Is this a prank again? Kasama namin si Lori dito. Listen Shan. Please listen to me. May pagmamakaawa sa boses nito. Hinayaan nga niya itong magsalita, at nang matapos siya ay dali-dali niyang kinuha ang dalawang armas, at hinanap si Gail. Naabutan niya itong palabas ng kwarto ni Tita Venus, at bahagya pang nagulat nang makita siyang may hawak na mga armas. May problema ba? Nagtataka nitong tanong. Rosie is on the line. Si Ross. Bakit daw? Just talk to him. Ibinigay ni Shannon ang hawak na cellphone sa binata, at mabilis na binuksan ang pintuan ng kwarto nila Lori at Connor. Agad na sumunod sa kanya si Gail, at nagkatinginan silang dalawa nang makitang mag-isa lang na natutulog ang bata sa kama. Sabay silang napamura, at dali-dali na tinungo ang elevator. Stay here Shan. Ako na ang bahala. Hindi natin alam kung sino ang mga kalaban na dumukot kay Lori, ani Gail habang mabibilis ang mga lakad nila papunta kung saan nakapark ang kanilang sasakyan. That's enough reason for me to come. Mas lalong hindi mapapanatag ang loob ko, kapag pumunta kang mag-isa. Ayaw kong tutunganga na lang ako sa kwarto, at maghintay kung alam kong meron naman akong maitutulong, sagot naman nito. Sabay silang pumasok sa sasakyan. At bago buhayin ni Gail ang makina ng sasakyan, ay kinabig niya si Shannon at hinalikan ng tuktok ng ulo. Thank you. Just don't do careless things again, aniya at pinatakbo na ang sasakyan. Wala siyang duda sa kakayahan ni Shannon. Matagal na niyang kasama ang kasintahan sa trabaho, kaya alam niya kung ano ang kaya nitong gawin. She's not the typical girl that you will just find easily, the reason why he fell in love so hard. She has an unwavering faith, strong-willed and do things without an ounce of hesitation. It's just that, he is now starting to fall in love with a more simple and natural woman. Gail sighed and holds Shannon's hands, silently asking for her forgiveness. Binalingan ni Shannon si Gail, habang diretso ang tingin nito sa daan. Isang tingin pa lang niya sa mga mata nito, sa paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, alam na niya kung para saan ang mga ito. Tinanggal niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. At upang hindi ito magtaka sa ginawa niyang iyon, ay muli niyang hinawakan ang armas at inihanda. Nag-aalala din siya kay Lori, pero alam niyang mas matindi ang nararamdaman ni Gail. Takot dahil umiling siya at binura ang lahat ng mga isipin niya. They will going to rescue someone. Hindi pwedeng pangunahan siya ng kanyang mga emosyon ngayon. Pinakinggan niya si Ren na nagsasalita sa kabilang linya. Inaantok ang boses nito at ginhising lang nila. You're on the right track guys. Bilasan niyo lang ang pagpapatakbo, upang mabutan niyo ang van. Muling bumalik ang malay ni Lori, dahil sa ingay na naririnig niya. Unti-unti niyang iminulat ang mga nanlalabong mga mata. Hindi ko kaya Alan.
Hindi ko pala kayang gawin ito. Pwede bang itigil mo na iyang mga drama mo? Nandito na tayo. Hindi na tayo pwedeng umatras pa. Akala ko ba ay nakapag-usap na tayo? Tayo ang kawawa kapag hindi natin matapos ang misyon na ito. Mag-isip ka nga. Humagulgol si Brenda at niyakap si Lori, na inaalisa pa ang mga nangyayari sa paligid nito. Hindi ko nga kaya Alan, anak natin siya. Kilala mo si Mr. Lim. Malupit siyang tao. Kahit nagaano pa siya kapatay na patay kay Lori, ay pagmamalupitan din niya ito, kapag hindi niya kayang tugunan ang pagmamahal ng matandang iyon. Hoy! Mag-ingat kayo sa pananalita niyo kay boss. Inisip mo ba ang mangyayari sa atin, kapag hindi natin naibigay si Lori sa kanya? Mamamatay tayo, tatapusin tayo ni Mr. Lim. Ayaw ko rin naman sa ideyang ito, pero wala na tayong ibang pagpipilian. Humagulgol si Brenda. Noong nakita ni Alan kung paano nabaril ang kanyang anak kanina, ay parang may naantig sa kanya. Sa mga oras din na iyon, ay gusto na niyang itigil na ang operasyon, pero gumana pa rin ang isip at paninindigan niya sa huli. Kung makapag-away kayo, ay parang wala kami dito ah. Pwede naming i-report kay boss itong mga pinagsasabi niyo. Hindi naman mapigilan ni Lori ang paglandas ang luha sa kanyang mga mata. Makirot ang sugat niya, ngunit mas makirot ang dibdib niya sa mga naririnig. Ang mga magulang na naman niya ang nasa likod nito. At nasasaktan siya sa naririnig na mga usapan ng mga ito. Kapag ba pumayag siya sa gustong mangyari ng kanyang mga magulang, ay matatahimik na ang mga ito. Kapag naibigay siya kay Mr. Lim, ay makakalaya na ang mga ito. Mariin siyang pumikit at inalala ang nakangiting mukha ng anak. Mahina siyang napahikbi. Sana ay makita niya ulit ito sa huling pagkakataon. Nagkakagulo ang lahat sa loob ng van, nang biglang may umalangaw-ngaw na putok ng armas, kasabay ng pagputok ng isa sa mga gulong ng van. Nagpagewang-gewang ang sasakyan, habang kanya-kanyang mura naman ang bawat isa. May humahabol sa atin. Ilang sandali lang ay pinaulanan na sila ng bala. Naging maagap naman si Brenda, at niyakap ang anak upang protektahan. Sino ba ang mga iyan? Kunin niyo ang mga armas niyo. Lumaban kayo. Kinuha ni Alan ang armas sa tabi niya, at tumingin sa sasakyan na nakabuntot sa kanila. Namamawis ng matindi ang noo niya. Sa mga oras na ito, ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin, kung saan siya kakampi at papanig. At dahil nawala na sa kontrol ang sasakyan, ay malakas itong sumalpok sa isang sementadong gate ng isang bahay. Naalog ang mga nasa sasakyan, at sinamantala naman iyon nila Shannon at Gail. Bumaba ang mga ito, at pinuntirya ang mga kalaban na nakita. Nabulabog ang mga natutulog na mga residente, at nagsipagtakbuhan sa kung saan, upang makaiwas sa gulo na nangyayari. Putok dito, putok doon. Nagsimula silang magpalitan ng mga bala, habang pilit na hinahanap ni Gail si Lori. Lalong tumitindi ang iritasyon niya, sa bawat segundong dumadaan na hindi niya nakikita ang dalaga. Will you please calm down? Singhal na sa kanya ni Shannon. Nagtiimbagang siya at binaril ang kalaban na naghahagilap ng baril na magagamit. Kung wala lang si Lori sa sakyan, ay kanina pa sana niya ito tinadtad ng bala. Anong ginagawa mo Alan? Sinubukan ni Brenda na kunin si Lori, mula sa asawa, ngunit malakas siya nitong tinabig. May sugat na rin ang braso niya, dahil nataman ng ligaw na bala dahil sa mga putukan. Napaubo si Lori dahil sa mga braso ni Alan, na nakapalibot sa kanyang leeg. Gagawin siyang hostage ng kanyang ama. Hindi niya alam kung sino ang mga dumating upang iligtas siya, pero malakas ang pakiramdam niya na sina Gail ito. Alan, hinhila siya ng ama palabas, habang may nakatutok na bagay sa kanyang ulo. Halos tumigil na rin ang putukan, dahil ubos na ang mga kasamahan ng kanyang mga magulang. Huwag kayong magpapaputo, kung ayaw niyong sumabog ang bungo ng babaeng ito. Namalisbas ang luha sa mga mata ni Lori. Hindi niya lubos na inakala na darating sila sa puntong ito, natutukan siya ng ama ng armas, at handang tapusin upang iligtas ang sarili nitong buhay. Lalo pang naiyak si Lori, nang lumabas si Gail mula sa pinagkukublian nito. Tama nga ang hinala niya. At kasama pa nito si Shannon. She did not deserve all of this treatment. Lahat na lang ay dinadamay niya sa gulo ng kanyang buhay. Sobra siyang nahihiya sa mga ito, ngunit sobra rin siyang nagpapasalamat.
Ibaba niyo ang mga armas niyo. Ani Alan at lalong humigpit ang hawak kay Lori. Si Brenda naman ay nanatili sa loob ng sasakyan at umiiyak. Iginala ni Gail ang kanyang mga mata sa katawan ni Lori, at nang makita ang sugat nito sa bandang hita, ay lalong sumidhi ang galit na nararamdaman niya. Sunod niyang binalingan ang lalaking may hawak kay Lori, at sa babaeng umiiyak sa loob ng sasakyan. Nagngingit-ngit ang ngipin niya, at kinausap si Shannon sa ibang lengguwahe, upang hindi maintindihan ng mga kaharap ang kanyang sinasabi. Nakita niya ang labis na pagkagulat sa mga mata ni Shannon, at pinagbalik-balik pa ang tingin sa mga magulang ni Lori. Are you serious? Asal pa nito na siyang tinanguan niya lang. Ibaba niyo ang mga armas niyo, sabi eh. Nauubusan ng pasensya na sigaw ni Alan. Dahan-dahan nga na ibinaba ng dalawa ang hawak na armas, ngunit nang makita ni Shannon na lumuwag ang hawak ng lalaki kay Lori, ay mabilis niyang pinuntirya ang kamay nitong may hawak na armas. She may be a woman, but she's one of the marksmen of their group. Malakas na sigaw ni Alan, habang hawak-hawak ang kamay na nataman. Nabitawan nito si Lori, kaya lumagapak ang huli sa lupa. Lori! Sigaw ni Brenda at madaling lumabas ng sasakyan, upang daluhan ito. Ngunit bago pa madaluhan ni Brenda si Lori, ay hawak-hawak na ito ni Gail. Hinato ni Shannon ang batok ni Alan, upang hindi na ito makagawa pa ng masama. Sunod niyang pinulot ang armas nito kanina, at doon niya nakita na walang laman na magazine ang armas na itinutok nito sa anak. Hindi pa rin mawala ang gulat niya, nang malaman na ito ang mga magulang ni Lori. Oh God! I'm glad that you are fine, don't cry now. You're safe. Hindi ka na nila ulit masasaktan. Lumipat ang tingin ni Shannon kay Gail, nang marinig niya ang puno ng lamyos na boses nito. Mahigpit nitong yakap si Lori na walang tigil sa pag-iyak. Everything's fine now. I'm sorry that I'm late. I promise that this won't happen again. I will not let these people hurt you again. Nang inag ang mga kamay ni Shannon. Katulad ng ina ni Lori, ay nanatili ang mga mata niya sa mga ito. Parang may sariling mundo ang dalawa, at nawala na sila sa eksena. Dahan-dahan siyang umatras, habang nanatiling nakatingin sa dalawa. Sobrang sakit pero hindi niya alam kung paano kukumprontahin ang mga ito. Ang tangi lang niyang magagawa ay umalis at lumayo. Sinakyan niya ang motor na nakakalat, dahil sa nangyaring gulo kanina. Binuhay niya iyon at agad na pinaharurot, habang namamalisbos ang luha sa kanyang mga mata.